Siya si Ginoong Clifford Garcia. I'm a missionary priest, Roman Catholic. Sa Rome ay kinakat off yung yung kwintas. Once na nabautismuhan ako, lahat ng naging pastoral ko, kukunin ko sila, iaaral ko yung natutunan ko sa iglesia. Niyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City, si Florito Martinez. Yung aking lolo, obispo yun sa Mindanao. Yun. Di na bago sa INC, Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo, ang pagpalabas sa kanilang propaganda ng piking pare sa Romano Katoliko daw. Kung maalala ninyo, nag-viral itong video sa isang Florito na nagpakilalang pari ng simbahang Katoliko. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pari tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga pari, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Marami pa nga akong pamangkin din doon na sabi ko, anak, kailangan suriin lang, una-una suriin lang ninyo ang aral ng INC. Kundi talaga kayo research, parang mapauo kayo sa inilabas nito. Pero alam nyo, itong propaganda ng Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo na sinabing mga pari ng Romano Katoliko, booking sila. Tulad nitong nagpakilala talagang pari na si Clifford Garcia. Imagine, Roman Catholic talaga. Siya si Ginoong Clifford Garcia. I'm a missionary priest, Roman Catholic. Missionary priest, Roman Catholic. Pero alam nyo ba, yung bishop niya nahuli, kaugnay sa Shabu. Tatalakayin natin ito mga kapatid sa pagkakataong ito, samahan niyo ako. Kasi lingalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon? At ipaabot ko dito, congratulations sa bagong bishop sa Dait, no? Isang Regationist na si Reverend Father Herman Absidi, ang bago lang itinuturo na obispo sa Dait. So congratulations sa local bagong local ordinary at sa diocese. Si Vince Mars Akilan, shout out po Father Alvin B. Bubis, Cathedral Sign, Parish of Shrine St. Joseph, Balanga City, Bataan. Brother Vince Malamon, Simbahang Katoliko, Papa Jesus Christ Founded Catholic Church, totoo. Okay. Sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po sa Pananampalataya at Katuwiran Facebook page, no? Nagulantang ang karamihan sa social media nitong litaw sa isang nagpakilalang pari ng simbahang Katoliko pero booking sila.
Ginagamit ito ng INC bilang propaganda. Tulad halimbawa ni Mr. Clifford Garcia. Ito ang ulat nila. Siya si Ginoong Clifford Garcia, nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. I'm ex-Reverend Father Cliff. So, yon makita ninyo na ang mga ministro, pati na si ventilasyon, si ventilasyon, nagpalakpakan talaga sila, no? Nagpalakpakan talaga sila at pinalitaw nila na isang pari sa Roman Catholic dahil yon ang sabi din ni Clifford Garcia dito. Freddy Garcia. I took up my studies at San Carlos Seminary. My San Carlos Seminaries, yung pinangalanan niyang seminaryo, no? information, and I'm a graduate of AB Psychology at Perpetual, and I'm a missionary priest, Roman Catholic. Roman Catholic daw siya. Roman Catholic. Pero alam niyo, mga kapatid, may makita dyan na video na kasama niya ang isang obispo. Ito, ang obispo na ito, hindi yan obispo ng simbahang Katoliko. Ang obispong ito ay si Mr. Richard Alcantara. No? Si Mr. Richard Alcantara, siya po yung nahuli ng PNP. So, sandali Lawas natin yung nahuli ng PNP. Ito, sa ulat ng News 5. Ang ulat ng News 5, nilinaw ng Cavite Police. Ito, ipinakita sa media ng Cavite Provincial Police ang isang pari na inaristo dahil sa paggamit ng illegal na droga. Nilinaw ng Cavite Police na hindi miyembro ng Roman Catholic Church ang dinakip na pari. Halip kabilang sa Sacred Order of Saint Michael. Yun ang ulat. At may Facebook page, Facebook, ito si Clifford noon na ang naka-post, ito talaga, naninigarilyo, at may nakasulat, ang hirap palang magmahal ng isang linggong pag-ibig. Nung nalaman niyang pari ako, friends na lang daw kami. Tao din naman kami Tumibok ang puso. Nagmahal. Nakakaramdam ng lungkot. Kumukulot ang bangs. Kasalanan bang tumibok ang puso kung bato sa'yo? Nining kulot. Yun ang post niya. No? So, anong kaugnayan dito? Makita dito, mga kapatid, sa interview nila, ang pagsasama nila sa bishop. Pero pinakilala dito na Roman Catholic. Kung maalala nyo, Roman Catholic daw. Pero hindi yan Roman Catholic. Ituloy natin And then I have studied both since I took up my theological at Don Bosco, and then Oriental Orthodoxy. I have been there. Yung kanilang theological. So, kinumbine ko sila. Inihayag niya ang kanyang damdamin nang itanong namin ang dahilan kung bakit siya nagpasyang tumalikod sa dating paniniwala. I found the truth. I mean, pagod na ako sa kasinungalingan Yan. Ang problema dito, di niya pinangalanan ang siktang inaniban niya. Nagpakilala siya na Roman Catholic. Tuloy tayo. Tingnan natin yung yung dogma of purgatory. Wala na So, nung palang sinabi na ni Pope na it's misleading talaga, no? Hindi siya Katoliko, pero yung dogma ng purgatory, wala na daw. Kailan ba yan nawala? So, misleading talaga. Pinakilalang Roman Catholic, pagkatapos sinabi ditong dogma ng
Catholic kaugnay sa purgatory na wala na daw. Oh. Isang malaking fake news talaga itong ikinakalat nila. Stupidity to proclaim that dogma of purgatory. Because there's none in the Bible. Yun yung So there's none in the Bible. Bakit? Even the word Bible does not found in the Bible itself. Even the word sola scriptura. Yung sinabi niya na wala na daw ang dugma, parang Katoliko talaga siya nagsalita. Una, hindi totoo, wala ng dugma, di magbago ang purgatory. Dahil kung para sa kanila walang purgatory, unang Pedro kapitulo 3 versikulo 18-19, makita natin diyan na ang ating Panginoon Jesucristo pumunta sa kulungan ng mga kaluluwa. At iyon ang mga kaluluwa sa panahon-panoon na si Noe ay nagawa ng arka, ilan lamang ang nakaligtas. Ngayon, kung tingnan natin sa tinatawag na Bible, yung Bible na Spanish, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Okay, so misleading talaga itong sinabi ni Mr. Clifford Garcia dahil una, nagpakilala siya na Roman Catholic, na hindi naman siya pare ng simbahang Katoliko, Romano. Pangalawa, yung sinabi niya na tinanggal na ni Pope, pero wala siyang pinangalanang Pope. Asan kaya niya na napulot na chismis yan ang dugma ng purgatory? Kung totoong pare siya ng simbahang Katoliko, una, the word dogma cannot be changed. Di yan magbabago. Kaya, paano matatanggal yung dugma? Kung totoo siyang pare, alam niya na ang dugma, walang sino mang Santo Papa ang makapagbago niyan. Ano pa na, halimbawa ang dugma, yung the real presence of the Holy Eucharist sa consecration sa pare. The divinity of our Lord Jesus. Even purgatory, dugma yan ng simbahang Katoliko. Langit, impyerno, dugma yan ng simbahang Katoliko. Walang sino mang papa na pwedeng makatanggal sa naturang dugma. Pero sabi nitong si Mr. Clifford, totoo, gumagawa talaga ng drama sila, no? Para makaakit ng mga inosente. Tuloy natin. mahirap. Actually, inaano na nga namin yun nilalagpasan namin. Yan, ito, makita ninyo mga kapatid, yung kasama niya na obispo. Hindi ito Roman Catholic. Ito ang obispo na pinakita natin sa inyo. Ito kasama niya. Hindi din ito tunay na obispo ng Roman Catholic. At ito ang napaulat sa News 5 na nahuli. Halimbawa, pakita natin yung nahuli na obispo. Paggamit ng shabu ng isa raw nagpapakilalang pare sa Cavite. Palusot niya, Sa Cavite. nag-research lang siya para makatulong sa Hindi yun. ang purgatory. Sandali. Naglinaw ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na hindi pare ng simbahang Katolika ang So nilinaw ng CBCP na hindi ito pare ng simbahang Katoliko. Nahuli, ang palusot niya, bakit nahuli siya na gamit ng shabu, itong si Alcantara, nag-research lang daw siya para sa ganon na yung mga gumagamit ay madaling mapalapit sa kanya. Ito. suspect. Umaksyon si Justin Punsalan. Kita sa surveillance video habang bumabatak ng shabu ang lalaki. Bumabatak ng shabu dito sa News 5. Kita sa matagal na umano siyang sinorveillance ng PNP. Ito sa bahay na ginawang drug den sa Barangay Alima, Bacoor, Cavite nitong Huwebes ng hapon. Noong una, tinutulungan pa siya ng isang lalaki pero sa sumunod na kuha, siya na mismo ang nagsindi sa hawak na drug paraphernalia.
Yun, ang pag-aristo na. Dito na sumugod ang Bacoor Police at hinuli si Richard Alcantara na isa umunong obispo ng Sacred Order of Saint Michael. So obispo siya, no, na ipakita na natin sa inyo yung pagtabi nila ni Garcia, ito mga kapatid. So hindi sila Roman Catholic. Okay, tuloy natin. Na-recover sa kanila ng kanyang kasama na si Perlito Alibay ang 3,400 pesos na halaga ng shabu at mga drug paraphernalia. Matagal na raw binabantayan ng mga pulis ang kilos ni Alcantara na aktibo pa raw sa pagseserbisyo. In fact, mga 3 months na natin yung binabalidate kasi nga kakaiba naman kasi bishop nga. So, Bishop siya, pero under surveillance siya hanggang na huli. So 3 months, ayon kay Superintendent Kabatingan, na isinailalim ng surveillance. Kontay ng surveillance dyan, nakuhanan din natin doon sa simbahan, which is nagmamas din po talaga siya. Hindi naman itinanggi ni Alcantara ang paggamit ng shabu, pero palusot niya, paraan niya ito para makalapit at matulungan ang mga nalulong sa iligal na droga. Paraan daw niya para matulungan yung nalulong sa illegal na droga. Ibig po ba sabihin, para matulungan yung mga pumapatay, kailangan din kang papatay? Okay, tuloy natin. Nag-research lang po kasi ako nung una. Ni-research ko lang po yun. Ni-research lang niya. Yun po yung ginawa ko nun. Para lang malaman. And then may mga tao. Matagal na ito mga kapatid. Ito ang kasama ni Clifford Garcia na katabing bishop, hindi Roman Catholic. Na mga natulungan din naman. Pero nalaman daw ng mga pulis na napatalsik na rin noon si Alcantara sa kinabibilangan niyang religious group dahil pa rin sa illegal na droga. No, nawala siya doon kasi may information kaming dumating na yun pala ay pinaalis doon sa church na yun dahil nahuli na rin pala ng mga sakristan na gumagamit. Sakristan pa ang nakahuli sa kanilang obispo, ha? Umuubos siya ng 1 bulto sa isang araw. Grabe, ha? Kasi mayroon siyang pera na nanggaling sa ibang bansa. Pero sa isang statement, sinabi ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na hindi pari ng simbahang katolika ang sospek. Hindi rin daw bahagi ng simbahan ang sinasabing Sacred Order of Saint Michael. Ayan. Malinaw yan. Kung saan kasama dito sila si Clifford na nagdadrama at nagsasabing Roman Catholic siya. Pero ito'y malinaw na propaganda. Pakita natin. Celibacy, masaya. Ano daw? Celibacy? Inaano na nga namin yan ilalagpasan namin di dogmang purgatory, celibacy. Dogma o purgatory, lalagpasan na umano, lalo na ang celibacy. Bakit tinanggal ba ang celibacy ng Western Church? Masaya. Kumbaga, natapos na yung pagkukunwari ko. Isa lamang siya sa mga Nagdrama talaga siya, no? Gamit niya ang simbahang katoliko. Masaya umano siya na umanib sa iglesia ni Manalo dahil nalagpasan niya ang pagkakunwari niya. Pero umanib siya na nagkunwari pa rin. sa isinagawang linga pamamahayag sa Villa Sarignaya, Malagasang, Imo City, Cavite. Dito, natural, itong mga miyembro ng INC na ito, di talaga nila alam ang katotohanan. Basta nakita lang nila, may nakaabito at hinubad ang abito, yumakap sa INC, kaya namangha ang karamihan na may pare, lalo na nagpakilalang Roman Catholic na umanib sa sikta ni Felix Manalo. Mga kapatid mula sa mga lokal na nasa Imus area ng distrito ng Cavite South ang nagkakaisang nagsama ng mga bisita sa sinagawang aktibidad. Pinaghandaan po namin mabuti sa mga lokal, sa buong distrito po namin para ilagak sa ating Panginoon Diyos ang pagtitiwala. Siya po ang gagawa ng kaparaanan para ang mga tao'y matawag sa iglesia. Yan. Kaya mag-isip-isip na kayo, bakit kailangan nitong iglesia ni Manalo na una mamimiki ng pare, no?
mamimiki ng pari, mamimiki pa ng aklat katoliko. Yun ang mahirap nila na sagutin. Yung ipinakita nating aklat katoliko na piniki nila. Tuloy natin. Mahigit 30 mga tent na maglululan ng halos 15,000 mga tao ang inihanda para sa malaking bilang ng mga natipong kapatid at panauhin sa dako ng aktibidad. Alas 2 ng hapon, nagtanghal na ang mga talent mula sa INCPC kasama ang mga celebrity lookalike performer at OPM artist na kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Bago mag-alas 5, isinagawa ang pinakamahalagang bahagi ng aktibidad, ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos na pinangunahan ni kapatid na Glesierio Santos Jr., ministro ng Ebanghelyo at kabilang sa mga pangunahing katuwang ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Kasunod dito, Ito na si Clifford na maghuhubad ng propaganda ng INC ito para ipalitaw na may pari ng Romano Katoliko daw ang yumakap sa siktang tatag ni Felix Manalo. nasaksihan ng mga dumalo sa aktibidad ang paghubad ng abito ni Ginoong Clifford Garcia. To become a member, I'm just waiting for my baptism. Sinuko ko na nga yung matipulos ko eh. Akala ko nga dapat usually kasi sa Rome ay kinakat off. Ginamit pa niya ang Roma, mga kapatid, Rome, no? Kinakat off daw ang cross. Kasi sa Rome ay kinakat off yung yung kwintas. Once na yung kwintas daw na hindi naman siya connected sa Roma, hindi siya connected sa Vatican. Nabautismuhan ako, lahat ng naging pastoral ko, kukunin ko sila, iaaral ko yung natutunan ko sa iglesia. Ang inaasahan ko po na ibubunga po nito ay mas maraming tao pa. Yan. Ito ang propaganda ng iglesia ni Felix Manalo na inaasahan nila na sa paggawa ng ganitong uri ng kasinungalingan, marami ang mabiktima na yayakap sa siktang tatag ni Manalo. Tuloy natin. Ang aming mahihikayat na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lalo pangat nakita nila na ang isa sa mga leader nila ng kanilang relihiyon ay umanib na. Ayan ang propaganda nila na para daw umano makita nila na isa sa mga leader umanib na, pero palpak ang propaganda nila, booking sila, di naman sila matakot mabuking dahil sanay na talaga sila. Una, yung iglesia lang na iglesia ni Cristo, inagaw nila mula sa tunay na iglesia ni Cristo na sabi ng kanilang mga ministro, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Parinig natin muli mamaya. Okay, tuloy natin. Loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi po karaniwang kaanib, kundi mga tagapangaral, mga pastor, mga pari, mga iba't ibang tagapagturo ng mga iba't ibang relihiyon na talagang umaanib sa iglesia, nauunawaan po ang katotohanan. So, magaling talaga dito ang iglesia ni Manalo maggawa ng propaganda, mga kapatid. Pero, kahit ganon ang kanilang propaganda, tulad ditong ibinalita nila na pari daw si Mr. Clifford, pari daw, ito, isa pa, pari daw ng simbahang Katoliko na supalpal din sila dito. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Kasi binalita pa ng INC TV na parish priest ng Epiphany of the Lord Parish. Tuloy natin ha. naging pari
at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City si Florito Martinez. Sa Camarin. Pero, naglabas ang simbahan ng opisyal na pahayag na itong si Florito Martinez ay hindi pari ng simbahang Katoliko. Booking din sila dito sa kanilang ipakita na video, mga kapatid, dahil makita ninyo, pari daw ng Epiphany of the Lord Parish. Pero, sa pinakita nila na video, liminister pala. So, booking na naman sila dito. Liminister. Pari pagdating sa INC. Pero, may ipinakita sila na certificate na naging pari siya di sa Roman Catholic, naging pari siya sa Jose Rizal, ito na sikta, ito na sikta, na ang kanyang bishop umano ay Most Reverend Father Alberto Cavan, taga-Agusan, mga kapatid. So, isang sulpot na sikta ang inaniban niya na umano'y pari siya. Pero, iniwan niya ang kanyang pagkapari sa sikta sa Agusan del Sur, mga kapatid, naging Katoliko, naging lay minister, pagkatapos ng balak umanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, yon, pari na ng Roman Catholic dahil ibinalita talaga na parish priest sa Epiphany Epiphany of the Lord Parish. May nag-comment kasi, sinabi ba niya na pari siya ng Roman Catholic? Ito sa balita ninyo. Sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City si Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari, mahigit isang dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun sa Mindanao. Tapos ako kinuha niya, inakay bilang apo. Dahil ako na yung kahuli. Obispo sa Mindanao, pero yung pinakitang obispo, di natin kilala na sa simbahang Katoliko yon. Wala na talaga sa angka namin, wala na. Ako lang. Tapos, pinasok ako doon sa... Yan, pinakita kasi nila sa interview, itong certificate na yan, palpak ang kanilang propaganda dahil na-booking sila. No? Pero kahit pa na ganon ang ginagawa ng INC na tatag ni Felix Manalo, mga kapatid, una, di pa rin nila mapasinungalingan ang totoo ng simbahang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo. Mali po ang pagkaunawa nitong Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Pari talaga ang kanilang... 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City si Florito Martinez. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa mali, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. Ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Di yan matutulan ng mga ministro ni Felix Manalo.
Pero, para bang lupa na nakatitulo na, inagaw. Dahil si Felix Manalo nagtatag noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila, pinarehistro sa Securities and Exchange Commission, nakasulat sa Artikulos de Incorporación para Pol 4, Quilos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo. That the founders of this organization are, marami sila. Isa na si Felix Manalo. Kaya di batayan mga kapatid na nakadala lang sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo ay tunay na. Dahil ang daming nagdala. Hindi lang ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. May Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell. Yeah? Church of Christ yon, tatag ni Alexander Campbell. Dami pang mga Church of Christ na talagang tatag lang ng tao. Kaya yun ang katuparan, mga kapatid. Ang katuparan sa hula ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 24:24 na lilitaw talaga ang mga bulaang mga ngaral na magdala sa kanyang pangalan. Bulaang mga ngaral na magdala sa kanyang pangalan. At, ulitin natin, di nila mapabulaan ang katotohanan. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. See? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. At dahil di nila yan matutulan, mga kapatid, anong ginawa? Yon, iba't ibang pirated na pari daw ng simbahang Katoliko ang yumakap sa propaganda nila. Kaya mag-ingat, no? Dahil alam nyo naman na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Babasahin muna natin yung mga komento dito, no? Bago tayo magtapos. Nag-react dito ang mga kaanib sa Iglesia ni Manalo, no? Sabi ni Queen Eliasip Tatura, paulit-ulit lang yan ang pinanood niya kasi hanggang views lang ang habol. O, yon ang hanggang yan lang talaga ang komentaryo ninyo. Bakit? Dahil nakakahiya talaga pag mabisto at mabuking, di ba? Nakakahiya yon. Yon ang palatandaan na ang piki Juan 8:44, alam nyo na sino ang Ama. Kaya di man natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero kayo na ang mag-desisyon. Mananatili ba kayo sa siktang tatag lamang ng tao at tampered na Iglesia ni Kristo? O iyong sinabi nila na di nila mapabulaanan
na ang Iglesia Katolika, kahit sa Pasugo Magasin pa, ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Ito, kaya ang mga ANC, ang kanilang reaksyon, pang views lang yan. Di huwag kayong manood dahil mahirapan kayo sa pagsagot tulad dito. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ayan. Kaya ang kanilang masasabi dito, dahil mahirap talaga nilang pabulaanan yan, paulit-ulit na lang for views. Bakit? Mahirap nila yung pabulaanan. At lalo na yung mga aklat Katoliko na pinagputol-putol ng mga ministro. Mahirap yan nila pabulaanan. Kaya ang reaksyon kahit na di pa tayo tapos, lalo na ni Miss Michelle Japina, hihinto na daw umano siya sa pagsagot sa akin dahil parang plakang giba umano ako, paulit-ulit lang. Una, yung tinalakay natin at yung mga pinagpuputol-putol nila na mga aklat, yun naman ang paulit-ulit nilang nakasulat sa kanilang Pasugo Magasin, nakasulat at inilabas sa TV. Kaya, sinagot din natin paulit-ulit. At dahil mahirapan sila sa pag-rebat niyan, ang sasabihin nila, paulit-ulit na lang for views. Pero nanonood sila. Diba? Okay? So, sa susunod, si Miss Sapina, balikan natin yon mga kapatid. No? Di pa tayo tapos. Ilang mga INC vloggers nawala na ang kanilang video. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Maraming salamat po. No? Okay. Sa lahat. No? Sandali. There is no legit Roman Catholic priest na umaanib sa Iglesia ni Manalo. As a matter of fact, okay. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to